mga kabatang helmet! Today is a very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel. Please don't forget to click the subscribe button, tiny bell para lagi ka updated sa lahat ng mga inepalan sila sa sokal at in-upload namin ng videographer. And for this video mga kabatang helmet, today is the day that the Lord has made. Dahil ngayon na nga pang malakasan nating lundag silakbo sa May Lasal Green Hills yan. Mamayang 2 PM pong start ng registration. Pero if maga kayo makakapunta, mas okay. And super excited na talaga ako mga kabatang helmet na ma-meet kayo in person. And makakasama natin, syempre, ang nag-iisang VP Attorney Lenny Robredo. So, kita-kits mamaya. Bye! So, ito na nga mga kapatang helmet. Nandito na po ako sa May Lasal Green Hill. Syempre, kasama ko pa rin, Tinsan. Mamaya, papalikan ako niyan. Oh, safe ride ha. So, ito mga kapatang helmet. Pagpasok ko nga rito, meron kagad nakakita sa atin. Isa na ako nilalang pala talaga. Ingat ka ha. So, pupunta na ako sa Gate 5. Ingat! Doon ka lalabas. So, ayan na bata helmet, Lasal Green Hills. So, magpaparegister muna tayo. Magtatanong muna tayo sa lahat po na nandito sa ating event for Lundag Silakbo 2024. So, ito, try natin silang tanongin. In one word, bakit tayo nandito? Future. Pagbabago. Katotohanan. For my children's future. Future! Laban. So, kasama ko ngayon si JV. Community. Para sa bansa. Hope. Para sa future. Naniniwala. Pagbabago. Hope po. Excitement po. Hopeful. Pag-asa. Laban! Hostisya. Siyempre laban! Laban. Nabukasan. Action. Future. Laban sa future. Para tumulong. Future ng kabataan. And for the people, for my family. Andito ako siyempre para tumindig. Ako rin nandito para sa katotohanan, para sa bayan. At para sa mga sexy. We would like to be an active part of Build Pilipinas to fight disinformation. And we are from Dagupan City, Pangasinan. Support for the future. Disinformation. Hindi pa kasi 20 yung bigas eh. At saka marami pa akong kakilala na mga fake news addict, mga pulangaw. Kaya kailangan natin silang magising-gising. Thank you po. Siyempre, Sir Sherwin. Siyempre, nandito tayo para labanan ng fake news. Mga kabatang helmet, punta na tayo dito. Mag-aabang tayo dito sa gate. Mag-a-ambush interview ako. So, ayun mga kabatang helmet. Si Sir Sherwin and si Ma'am Tin, yung nakausap natin, sila po yung super sumikat po sa Cavite Rally. May build-up na rito sa gate. So, dito tayo mag-aabang. Marami akong matatanong dito. Tara, let's. I'm just following them eh. So, eto, sila. Good afternoon po. Good Hi, afternoon. Sir Jason. Hello. Batang helmet. Yes! Yes po. Good to meet you in person. Yes po. Yes. Me too. Thank you po. Thank you. Thank you po. Okay, nag-start ng... Ay! Attorney! Attorney Neng, hello po. Hello po. Para kay Lenny. Photos of the event. For posting on social media, please use the hashtag Labang Totoo, Ikaw, at Ako. Super fan. Bibing tayo. Isa ako sa mga Barda Goats mo. Video po to. Mami Bing Kwanson. Hi guys! Lika na! Fight lang! Batang helmet. Marami followers to. Willing na daw siya mag-TikTok eh. Ay, sige po. Take 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3.
Hi po. Hello mga bata helmet! May nakasama tayong kakabig dito. Pangalan po natin? Grace. Ay, may pangalan tayo. Grace din po sa totoong buhay. Ayan po, maraming salamat sa suporta po. Thank you po. Bakit gusto po kayong patiin? Yeah, wala ma'am. Laban lang tayo lagi. Thank you po, thank you po. Ano, DJI, Osmo. Ayan mga bata helmet kasama ko si Mayaw. Ito ba yung bago, yung nagbe-flip na? Gusto gas. Ay, Pipi! Napatato ko na, Pipi, yung pirma mo! Kumusta kayo? Good afternoon, everyone! Kumusta po? Ayan, ang saya naman. Parang after Ateneo, ito na siguro yung sunod sa nag-assumption din pala tayo. Nagkaroon din tayo sa assumption na similar to this one. And then after assumption, ngayon na naman lang ulit tayo nagkita-kita. Kaya maraming salamat for coming over. Thank you very much sa Build Pilipinas for launching or for spearheading this event. Sa lahat pong pumunta, maraming salamat. Sa lahat na hindi na-accommodate, pasensya na po ang iba sa atin nasa cafeteria sa baba kasi hindi na kaya ma-accommodate. So yung mga nasa cafeteria po sa loob, may LED screen din yata doon. Pero hello po sa inyo. Masayang-masaya po ako na nagkaroon ulit ng pagkakataon, nagkasama-sama tayo. Kumusta naman kayo? Siguro naman wala na umiiyak sa'yo, no? Mababa po. Meron pa, sobra naman yun. Hindi pa nila move on. Ayun. Naalala ko tuloy, sino yung nag-attend ng Ateneo event natin? Most of you? Sino yung nandun sa Assumption? Yung Assumption kasi parang Makati supporters lang yun, di ba? Ayun, nandyan yung mga leaders ng Assumption event natin. Pero siguro naman after ng Ateneo event, mas masaya na tayo ngayon. Di ba? Napakalega nyo naman. Pero, dapat positive na tayo dahil yung dahilan kung bakit nandito tayo ngayong hapon ay meron tayong laban na hinaharap. Na siguro dati, kulang yung ginawa natin para malabanan yung napakalaking problema. Pero ngayon, mas naiintindihan na natin, mas alam na natin kung anong dapat natin gawin. And when I say, ito yung laban na matagal na natin hinaharap at napakalaking faktor ito kung bakit ganun yung naging resulta ng eleksyon ay dahil sa disinformation. At ang Build Pilipinas, ito yung grupo na siya yung mag-spearhead ng ating laban against disinformation. Sino yung mga Build Pilipinas dito? Ayan, marami-rami na.
pero lalo pang dadami after this afternoon. Pero correct me if I'm wrong, ang Build Pilipinas, kahit nung kampanya pa lang ay nandyan na. Hindi pa Build Pilipinas yung pangalan, pero kahit kampanya pa lang ay sumusubok ng labanan yung disinformation, pero alam natin napakalaking mga bato yung binabangga natin. Ngayon, mas naiintindihan na natin yung mga bato. Dati, sinasabi natin, imposibleng mawasak. Pero di ba tayo, pag lumalaban tayo, walang imposible sa atin. Di ba? Walang imposible sa atin. Yun yung dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. Kasi alam natin na pag pinagkaisahan natin, yung imposible, magiging posible. Mamaya, kasama ko dito sa stage si Board Member Jason Gonzalez. Mas marami pa tayong malalaman tungkol sa Build Pilipinas saka sa fight against disinformation. Pero gusto ko lang po sa inyo sabihin na since the campaign, after the elections, yung grupo nila hindi huminto para maghanap ng naaakmang solusyon. Marami sa inyo ang hindi alam na marami sa ating mga kasama ay talagang nag-exert ng maraming effort, nagsasakripisyo ng malaki para alamin kung paano tayo lumaban ng tama. At ngayong hapon, ito yung pagkakaisa ng mga forces. Alam na natin kung paano yun gagawin at iniimbitahan natin yung lahat sa inyo na sumama sa laban na to. Yung aking pakiramdam, kaya kayo nandito ngayong hapon kasi ready na kayong lumaban ulit. Tama ba? Ready na lumaban ulit. Pero ito, ikukwento ko lang sa inyo ng konti. Pagpasok ko pa lang sa Lasal, magpapasalamat po tayo sa Lasal Brothers. Nandyan yung ating presidente, Brother Edmond, sa pagpapahiram sa atin ng venue. Pero pagpasok ko pa lang, yung nakita ko na yung mga nakatropa shirt. Ayan, nandyan sila. Palakpakan natin sila. Nandyan yung mga tropa shirt. Alam nyo ba na talagang bumalik sa aking isipan yung araw na nag-announce ako ng aking candidacy, yung October 7. Kasi nung araw na yun, ganyan na shirt din yung nakita ko na umaalalay sa amin. Ganyan na shirt din, yung mga suot ng mga Riders for Lenny na talagang wala pa akong desisyon, inaaraw-araw na ako sa opisina. Sila din yata, kayo din yung among those na nagkabit ng mga pink ribbon sa labas ng opisina namin. Kaya dapat sana blue yung kulay natin, naging pink. Kaya ito na yung kulay natin ngayon, pink, dahil yun sa kanila. Hanggang ngayon, may laban, walang laban, may eleksyon, walang eleksyon, nandyan parate. Kaya maraming salamat sa inyo. Pag tinignan po natin yung age group dito sa lugar na to, talagang from the youngest to the oldest. Ewan ko lang kung sino yung youngest, baka yung inaanak ko yung youngest dito, si Coco, yung anak ni Senator Bam. Ayan, si Coco is 5, turning 6. Meron ba ditong below 6 years old? Meron? Niloloko niyo naman ako eh. Meron talaga? Ay, meron nga. At sino yung pinakamatanda? Meron ba dito 80 years old? Meron bang 80 years? Oh, meron. Ayun. Ay, si Sek Tati ba to? Ano si Sek Tati? Nako. Sister, how old are you, sister? 86. Sino yung older than 86? Nako, sister. Congratulations. Pero, meron pa. How old po? 80? 89! Palakpakan po natin si Sir, 89-year-old, and yet he is here. Gustong sabihin, walang edad na tinitingnan. Basta para sa bayan, handang-handang lumaban. Diba? Gusto din po natin pasalamatan, napakarami natin kailangan
pasalamatan. Kanina sabi ko, Lasal Brothers. Nandito po, palakpakan natin ang ating iniidolo, Senator Risa Hontiveros. Siyempre, Senator Bam Aquino, yung ating campaign manager during the election. At siyempre, yung nilaban natin at patuloy na ipaglalaban, Vinchel. I am sure, Vinchel, kahit 89 years old, children nyo pa din. Siyempre, si Senator Bam, ganun din. Pinaglaban na natin dati, ipaglalaban pa din natin ulit. Si Senator Kiko, hindi natin kasama ngayon kasi out of the country si Senator Kiko. Pero I am sure kung andito siya, kasama natin siya. Sa inyo pong lahat ng mga sektor na represented dito, lahat ng mga organizers ng pagtitipon natin ito, alam ko na marami sa inyo parati nagtatanong, hindi pa ba tayo magtitipon-tipon? Ito na po yun. Pero siguro konting update, hindi din po kami nagpahinga after the elections. Hindi tayo maingay, pero hindi po tayo maingay dahil deliberate yun. Tayo po ay patuloy na umiikot sa buong Pilipinas. Patuloy pong binabalikan yung iba't ibang mga grupo natin, lalo na po yung mga volunteer groups. Yung iba po sa inyong involved sa Angat Buhay, alam yung ginagawa natin. We have encouraged all the volunteer groups during the elections na mag-convert into civil society organizations na partners na ng Angat Buhay ngayon. And we are very proud to say napakarami pong volunteer groups ang sumampa na sa Angat Buhay at gumagawa ng napakaraming mga community projects ngayon. Marami po tayo mga proyekto sa education. Marami po tayong mga community learning hubs. In fact, I think this week may inaugurate ulit tayo ng bago sa Taytay. Parang nasa schedule ko yun. Bukas ay nasa Bataan ako. Sa Bataan naman kasama po natin yung ating mga volunteer groups doon. Halos na balikan na po natin karamihan sa mga lugar na inumpisa natin. Sa Cebu, galing tayo sa Jensan, galing tayo sa Cagayan de Oro, galing tayo sa Nueva Ecija, sa Bulacan, sa Cavite, sa Iloilo, sa Bacolod, sa Capiz, nakakalimutan ko na yung mga lugar, sa Pampanga, sa Tarlac. Marami na po tayong iniikutan pero patuloy pa din tayong iikot dahil nag-uorganisa po tayo. Ayaw po natin na yung mga naumpisahan natin nung kampanya ay hanggang kampanya na lang. Ang gusto natin, may laban o wala, may kampanya o wala, magkakasama pa din tayo dahil ang nagbubuklod sa atin, yung pagmamahal natin para sa ating bayan. Napakarami po nating mga kababayan ang go na go pa din, na napaka-active ngayon sa mga community projects natin. We are very, very proud na kahit napakaliit na lang po ng Angat Buhay ngayon, mas marami pa yung mga ginagawa because of our volunteers. Kung nung pong Vice President ako, ang Angat Buhay, kami po yung gumagawa ng lahat. Ngayon, hindi na namin yung kailangan gawin kasi yung nag-i-implement na mga proyekto natin on the ground, yung atin na mga volunteers. Kaya maraming salamat po sa mga volunteers natin all over the country for doing that. I think this month, sa March pa pala, pabalik din tayo sa Basilan because you're also doing projects there. Yung ating pong wherever there are volunteers, halos may proyekto po tayo doon dahil may mga implementors tayo. And yun po yung tinitingnan natin, napakahalaga na organisado tayo. Kasi yun po yung nangyari nung nakaraang eleksyon na habang nagkakampanya tayo, saka pa lang tayo nag-organize. So ngayon po, sana hindi na tayo huli sa susunod na laban dahil organisado tayo. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, kahit anuman yung ating pagpahuran, na whether Angat Buhay, whether political organizing, kung ano-ano pa man, kung hindi po natin masugpo ang disinformation, wala din. Kaya ang sadya po natin ngayong hapon,
sabay-sabay nating lalabanan ang salot na ito. Hindi lang po ito, paminsan, pag pinag-uusapan yung disinformation, parang na-equate lang siya sa paninira sa akin o sa iba sa atin, pero ang disinformation po, ang epekto nito, mas malawak pa kesa sa sarili ko, mas malawak pa po kesa sa atin lahat. Dahil ang ginawa nito, pinalitan yung ating mga paniniwala, pinalitan yung ating mga values. Kung napapansin nyo, in the last 6 years or so, marami tayong tanong sa sarili natin, bakit ba tinatanggap na natin yung mga bagay na dati naman hindi katanggap-tanggap sa atin? Diba? Natanong nyo na ba yung sarili nyo? Kung bakit ganyan? Bakit parang ngayon, inaako na lang natin yung mga bagay na dati naman hindi natin kayang akuin? Bakit ganyan na yung ating paniniwala sa maraming mga bagay? Bakit mga Pilipino naman tayo lahat nag-aaway-away na tayo? Ayaw na nating makinig sa bawat. Kung napapansin nyo po, nung eleksyon, sinubukan nating magkaroon ng mga fact-checking. Naalala nyo yun? Marami tayo mga effort sa fact-checking, pero mukhang ang nakakabasa lang ng ating fact-checking, mga sarili din nating mga kasama. Kasi alam natin na the way social media works, algorithms, hindi natin napapasok yung dapat sanang nakikinig sa dahilan. Dahil nagkanya-kanya ng kampo, yung ating mga sinasabi, kampo lang natin yung nakakaalam, yung sinasabi nila, sila din lang. Parang isang bansa, pero merong mga grupo-grupo na iba yung mga pinapaniwalaan. Yun po yung gusto nating sumpuin ngayon through our efforts sa Build Pilipinas. Hindi po natin ito kaya na tayo lang. Kailangan po yung 1,200 na nag-register ngayon, ma-multiply natin yon by 1,000-fold na lahat lumalaban sa disinformation. Dahil ito, anuman yung ating political inclinations, laban natin ito lahat. Laban po natin ito bilang isang bansa. Kaya sana after today, magkakaroon tayo mamaya, ikakwento ni BM Jason kung anong gagawin natin. Pero after today, sana po yung commitment na makukuha natin sa inyo lahat, sama-sama nating susumpuin ito. Ready na ba tayo? Ready! Mukhang ready naman. Kasi kanina, parang yung energy sa likod ay parang yung mga rally natin dati. Ayan. Ano po, Filma St. Jude College. Ayan, may nabasa po ako, volunteer student organizations. Actually, BM Jason, kailangan na kailangan natin yung mga student organizations ng lahat na school to work with us sa Build Pilipinas. Pwede pong paganoon ng konti para mabasa ko. La Liga Historia. Istorya. Maraming salamat. Meron pa doon sa likod, pero ay, nababasa ko na. Lenny Forever. Maraming salamat. Yung mga maliliit, hindi ko nababasa. Pasensya na, nahalata tuloy yung edad ko. Ayun, napakalaki. Cycling Buddies. Tama ba? Cycling Buddies, maraming salamat. Talaga po yung mga riders natin, napakalaki yung papel na ginampanan sa ating kampanya. Kaya maraming salamat sa inyo. Ayun, nandyan kayo. Magkakasama pala kayo. Maraming salamat po sa inyo. Alam ko na napakalaki ng sakripisyo ninyo noong nakaraang eleksyon. At kayo halos yung nag-umpisa. Nag-umpisa ng trend. Pero hanggang pa ngayon, eto yung tanong ko sa inyo. Ayan, Diwa for Lenny, maraming salamat. Hanggang pa ngayon, pag nagkukwentuhan kayo ng mga kaibigan nyo, pareho din ba kayo namin na inaalala yung mga masasayang parte ng kampanya? Naalala nyo pa ba? Para ba sa inyo, alin yung pinaka-memorable na rally natin?
W Makati kasi yun yung ating meeting de avance. Pero kanina may nagsabing Pampanga. Ano yung pinaka-memory nyo sa Pampanga? Maraming pasyente, Bibi! Marami? Marami kami pasyente sa medics! Marami daw pasyente sa medics. Ang naalala ko naman sa Pampanga, overflowing yung sisig. Kaya baka dahil maraming pasyente, dahil maraming sisig. Ano yung memory nyo sa Pasig? Yun yung first big rally natin, di ba? Yun yung first very big rally. Doon natin unang narinig yung Rosas, Nika de Rosario. Doon din unang kumanta ang Ben and Ben. Ano ba yung mga memories niyo sa Pasig? O sa Antipolo, ano yung memory niyo sa Antipolo? Umulan! 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 Diba? Ang lakas ng ulan. Ano yun? Yung Bulacan fireworks. Yung Bulacan fireworks. Lapit kayo dito kasi hindi ko nakikita. Ano yun? SK Paranaque. SK Paranaque for Lenny. Maraming salamat. Cebu! Ayun sa Cebu. Ano yung pinaka-memory nyo sa Cebu? Dalawa yun. Ayun, fireworks, second na yun. Ayun, si Tin. Nasaan si Sherwin Tin? Ayan, ano ka Sherwin? Naalala niyo si Sherwin sa si Tin? Cavite! O, sino si Sherwin sa si Tin? Cavite rally. Kay Sherwin ako umangkas. Ayan, kay Sherwin ako umangkas. At alam niyo ba na yung motorsiklo ni Sherwin sa Katin na inangkasan ko ay dinonate na nila sa museum. Pa yung trivia, okay lang naman sabihin ko to, di ba? Na nung time na umangkas ako, super BBM supporter sila. Buti na lang umangkas ako at na-convert natin sila. Convert natin sila, sobrang sipag nilang magkampanya. Salamat, Sherwin. Salamat. Sobrang sipag nila magkampanya. Talagang naging natin sila, naging speakers sa maraming mga kampanya, sa mga companies, sa mga malalaking mga opisina. Talagang umiikot sila. Ayun. Sino pa yung may yung Ateneo, ano yun? Bumaha ng luha sa Ateneo. Ano? Ayun. Yun din. Batangas! Batangas! Alam mo ko ano naaalala ko sa Batangas Rally? Grabe yung traffic papunta. Akala namin malilate kami parang Cavite kasi grabe yung traffic. Pero diba, kaya ko siya tinatanong kasi until now, more than a year after the elections, more than a year after the campaign, kahit hindi tayo nagwagi, binabalikan natin yung lahat na memories ng kampanya with so much fondness. Diba? With so much fondness dahil alam natin na the campaign brought out the best in us. The best in the Filipinos. Ayan, nakita ko si Ana. Si Jackie may katabi ko. Ayan, si Ana saka si Jackie. Lagi ko ito nakikita sa backstage ng mga rallies. Ayan. Kaya pag nakikita ko sila, parang yung attendance yata ng dalawang ito sa lahat na rallies, complete attendance. Diba? Ayan, si Ana, si Jackie Aquina, saka si Ana Ilagan. Ayan. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na the campaign brought out the best in the Filipino. Doon natin nakita kung gaano kababait ang mga Pilipino. Doon natin nakita kung gaano matulungin ang mga Pilipino. Doon nyo nakita na kampanya ito, pero hindi kandidato yung gumagastos na grabe. People's campaign. Pero yung ordinaryong Pilipino, di ba? Hindi nga yung mayayaman lang. Yung ordinaryong Pilipino pinipiga ang sarili para makatulong sa kampanya.
Gustong sabihin, hindi tayo ganun kahirap para walang makontribute kasi pinakita natin yon during the campaign. Nang iba gumagawa ng mga campaign paraphernalia para lang may maiambag. Yun yung kampanya ay I'm sure si Senator Bam will agree with me kasi si Senator Bam na din yung campaign manager natin ng 2016 election. Ibang-iba yung 2016 elections sa 2022 elections. Kasi yung 2016 elections, talagang kami yung magkukumahog, magpapagawa ng tarps, magpapagawa ng mga shirts, magpapagawa ng campaign merchandise. Pag may rally, talagang tayo yung namumroblema sa lahat ng rally. Pero ito, all we had to do was show up dahil nandiyan kayo lahat. Pinapaalala ko to sa inyo dahil kaya natin, di ba? Kaya natin. Ano pala siya? Invitation for a speaking engagement. Mamaya mag-usap tayo. Mamaya mag-usap tayo. Pero balikan ko lang, kaya ko sa inyo pinapaalala yung lahat na naramdaman nyo during the campaign. Kasi di ba kahit pagod na pagod kayo, kahit nagagastusan kayo, kahit ilang oras kayong nakatayo, naiinitan, walang kain, masaya pa din kayo. Masaya kayo dahil nakakapag-ambag kayo para sa bayan. Masaya kayo kasi alam nyo na ang pinaglalaban natin yung ating minamahal na Pilipinas. Sana ngayon, ganun pa din yung maramdaman. Sana ngayon, maramdaman pa din natin, kahit wala tayong kaaway ngayon, maramdaman pa din natin na nagpuprotesan. Gusto niyo talaga makipag-away, no? Huwag na muna, chill na muna tayo. Pero diba, yung kaaway natin, yung disinformation, yung kaaway natin, yung mga evil forces na nag-wedge ng divide between the Filipinos, yun yung labanan natin ngayon. Sana yung kasiyahan na naramdaman natin sa pagsasakripisyo, maramdaman pa din natin habang pinaglalaban natin yung ating dignidad at demokrasya bilang isang bayan. Kaya hindi ko na pagkakahabain yung aking mensahe kasi meron pa tayong question and answer portion. Pero ang aking parang naririnig ko din yun nung kampanya. Pero yung sa akin lang po, yun yung aming hinihiling sa inyo. Na sana kung ano yung bugso ng damdamin na naramdaman nyo during the campaign, ganun pa din sana sa mga darating na panahon. Ito? Dancers for Lenny, maraming salamat. STEM 11-1 for Lenny. Salamat. Young Movement, maraming salamat. So yung iba-iba po, thank you, Attorney Lenny Robredo, thank you din. Hindi ko na babasa yung nasa taas, nababasa ko lang liwanag ng bukas. Kay Lenny, may liwanag ang bukas, hindi lang sa akin, sa atin lahat. Finma St. Jude College. So maraming salamat. Sa punto pong ito, gusto ko nang tawagan si Board Member Jason Gonzalez. Yung namumuno ng... Dahil sa pagtakbo ni Ma'am Lenny, nakikita tayo ngayon. Something was born. Sa aking karanasan, nung nakita ko yung mga kabataan na sumali sa mga rallies, for many of them, ito yung naging political awakening nila. I was a child of Exodus. Now welcome back to the stage for Lenny Robredo and Ian Jason Gonzalez as we answer your questions. Magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Gusto ko lang sabihin, pangunahan na we will not be able to entertain all the questions. Ang dami pong pumasok and we will prioritize those that are related to this information. Pero para po doon sa mga nagtanong na hindi natin itatanong sa entablado, we want to continue to engage with you. We have your number and you will hear from us in the future.
So, umpisahan ko na ma'am. Wala na madaming pasikot-sikot. Ma'am, yung unang tanong, how can we fundraise for the movement? Pareho ng fundraise natin during the campaign. Lahat nag-aambag. Pero malaki sana ang bagay pag may buy-in yung mga malalaking mga organizations. Dahil lahat naman may stake dito sa disinformation. So kung maipresenta natin yung programa sa kanila at mag-buy-in sila sa programa, yun yung pinakamalaki. Pero hindi tayo mag-lilipid sa mga malalaki. Kasi tingin ko, for all the for all the initiatives, pwede magkanya-kanyang fundraise yung mga kanya-kanyang mga grupo. Yung fundraising, yan yung pinakamahirap sa lahat. Pero if there was one thing that we learned out of the election, from the election, na pag naiintindihan at may buy-in yung tao sa ginagawa natin, hindi siya naging problema. Thank you, ma'am. Para po sa atin na interesado tumulong sa Build Pilipinas, andun po sa mga QR codes na nasa likod ng mga upuan. Scan po natin ito, hindi siya limited to big donations. Kahit po 100 for if you want to donate on a regular basis, we have the platform for that. So thank you, ma'am. Ang pangalawang tanong, paano maabot ang Class B at Class E at tumabas sa eco chamber? I think kulang lang yung oras yung Jason kanina. Pero na-touch mo na yun. Na-touch mo na yun. Doon sa iba-ibang mga paraan kung paano maging involved, ang isa doon yung paggawa ng mga local na mga grupo. Kasi yung mga local na mga grupo, for example, it doesn't have to be geographic all the time. Ang gusto ko sabihin sa geographic all the time, kung saan ang munisipyo ka, makabuo ka sana ng grupo doon. Kasi ikaw yung may access sa mga local groups. Na otherwise, itong mga miyembro ng mga local groups, wala siyang access dun sa mga mas malalaking grupo dito sa Metro Manila. Napakagandang paraan yun. Pero it doesn't have to be geographical in the sense na pwede din sectoral. Pag sinabi natin pwede sectoral, sabihin natin mga urban poor groups, mga teachers. Parang if you recall, during the campaign, ang daming mga grupong binuong supporting us. Maraming mga teachers for Lenny, mga drivers for Lenny, psychologists for Lenny, accountants for Lenny. If we can do that all over again, but this time, ang sadya natin is really to find this information, ang laking bagay. Pero, hindi din siya kailangan na organized groups na. Kasi yung isang natutunan din natin sa campaign, pati yung mga hobby groups, o mga interest-based groups, merong mga plant lovers for Lenny at the time, pet lovers for Lenny, all those groups, pwede siyang mag-nagdaan. Ganda siya good. Galing kay Tracy Dumaraos, BLSU Laguna, AD Philippine Studies, major in Filipino Internet Studies. Ano po ang thoughts ninyo o opinion sa malawakang paggamit ng wikang Filipino sa pakikipagtalastasan at sa panlitunang diskurso upang mas maging epektibo makarating sa laylayan ng tamang impormasyon na nararapat sa bawat mamamayang Pilipino? Wow, Philippine Studies major, that's crazy. P.S. Saan po namin yung mga gusto mong mag-invite, you can email us, invite@lennyrobredo@gmail.com. Papatake note na lang po ng email address, invite.lennyrobredo@gmail.com. Lahat pong invitations doon. Pero yung paggamit ng Filipino lang, alam ko ni BMJ, so ano number 1 advocate ako man. In fact, lahat ng speeches na ginagawa ko, yung priority ko, talagang Filipino yung gagamitin, unless yung nag-i-invite by special request na ang gamitin English. Pero yung sa akin, para makarating yung mensahe sa dapat paratingan, hindi lang Filipino, pero kung ano yung dialect sa lugar, pinakamaganda na yun yung pinagamit. Kaya nga, ina-encourage natin na kung pwedeng i-localize yung pagbuo ng mga grupo para yung mensahe makarating siya sa kailangan makabasa ng ating mensahe. Kasi halimbawa sa amin,
Halimbawa sa amin sa Bicol, sa Naga, halos lahat nakakilala ko, pati yung sinasabi natin na yung tanong kasi kanina, yung CPE classes, nasa Facebook sila. So yung sa akin, yung paggamit ng Facebook, asan sila? Paggamit ng Facebook sa Messenger, marami din nasa Messenger, tapos gagamitin yung Filipino or yung local dialect, yun yung pinaka-best. Naalala ko nga sinabi ng late Marlene Babaya. Sinabi niya na, speak to the people in the language they believe in. Ganda, no? Kausapin mo sila sa lingwahe ng paano, saan sila nananagising. Yung next na tanong, from Daniel Ryan Sanchez, from National University, Laguna. My question po is, madalas pag nahuhuli o nabubuking mga nagpapakalat ng disinformasyon, sinasabi nila na opinion ng nila yun. Sinasabi nila na tinatakpakan natin ang freedom of speech nila o pinapakilalaman natin ang karapatan nila. With that said, paano na Attorney Lenny, paano natin i-approach yung mga ganitong instances? Ito, siguro pagkatapos ko sumagot, mga kailangan sumagot ka din, Jason, kasi napag-aralan na to. Pero yung sa akin lang, pag may mga ganon, kailangan pa din kinokorrect na hindi nakikipag-awal. Kasi ang problema, yung sinasabi ni Jason kanina, oras na away na kaagad, yung parang lalong tumataas yung pader, at lalong tumataas yung pader, lalong hindi tayo nakikinig sa bawat isa. Ang gusto ko sabihin, paminsan yung urge na supalpalin, o yung urge na ipahiya yung bearer of this information ang lakas. Pero kailangan parati natin ilalagay sa ano yung resulta kung ganito yung ating response. Ang pinaka-problema, ang resulta, parang pinataasan mo yung pader, lalong lumalawak yung wedge, lalong hindi makikinig sa bawat isa. Yung nangyayari nun pag lumalakas yung in-group, lumalawak yung pagitan dun sa out-group. So the more na tumitigas, na lumalakas tayo, yung negative effect po nun, which is not to say no natin gawin, na huwag tayo magpalakas ng anan. But as yung rituals, language natin, and practices become stronger as an in-group, lumalayo yung kabila. So kailangan aware tayo doon and mindful. Yung doon naman sa tanong ng karapatan, no, na freedom of speech, siguro may sasagot ko lang doon, it is not absolute. Ang freedom of speech is not absolute. And where your freedom begins, your freedom ends where another person's freedom begins. So, hindi pwedeng tinatapakan. Siguro mag-share lang po ako nung, alam niyo naman na since 2016, nasa receiving end ako ng daming fake news nila. Parang yung biggest mistake na gawa namin, kami yung team namin sa OVP dati, parang yung paniniwala ko kasi dati, sinungalingan naman yan, huwag mang pansinin. Parang, parang ko sinasabi ko ng dignified, pero parang mali kami doon. Parang ultimately lumabas, mali pala kami, na hindi namin sinagot at the first instance, yung lahat na kasinungalingan. Kasi walang na-offer na alternate na narrative. So yung narrative nila uncontested. So parang dahil uncontested siya, naging totoo na siya sa maraming mga tao. So nung na-realize namin na dapat pala at the first instance sinasagot namin, parang too late na. Parang yung 2019, kaya ako sinasabi too late na kasi kung nag-umpisa na kami sagutin, dahil sa algorithms ng social media, yung mga sagot namin, nandun na lang sa mga close groups natin. Hindi na nakaabot dun sa mga naniwala na, dun sa narrative na pinakalat niya. So yung sa akin, pag merong fake news, mas mabuting naglalagay tayo ng alternate na narrative para yung nakakabasa, lalo na pag unbiased. Parang na-assess niya kung sino ba yung mas greater likelihood na tama yung sinasabi, rather than uncontested. So tanong, aside from reaching out to other campus networks, is there a more radical way that we can implement our agenda of verifying the facts being disseminated?
Also, kung pwede po pag-meet June Duana ng happy birthday. Thank you. Birthday June. Again, mamaya ipapasa ko kay BM Jason. Pero, nung natuturo ako sa, di ba na-invite po ako sa Harvard? Na-invite ako sa Harvard to be a Hauser leader. And para specifically, hindi po ako nagyayabang para sinasabi ko lang kasi specifically, ang hiningi po nila sa akin, parang ano yung naging papel ng disinformation sa election. Pero habang nandun ako, nagbasa ng mga parang best practices sa ibang mga lugar. At nakama-cross ko, at that time, kapapanalo lang ni Lula sa Brazil. Di ba si Lula yung progressive na leader, napanalo niya against a dictator. Pero pinapoint out po dun sa narrative ng panalo niya na one of the reasons bakit nagkaroon siya ng chance against a dictator. Kasi yung civil society ang naging very, very active in fighting disinformation. Not even the opposition. Para yung civil society sa Brazil, nag-vote in sila at nag-decide sila na lalabanan natin itong disinformation. Talagang yung academe, yung mga NGOs, yung mga estudyante, yung mga private persons, nag-decision silang labanan. So, kaya ko ito sinasabi kasi posible siya. Basta nagkakaisa. And I think, kahit medyo nahuli tayo ng konti, pwede pa tayong kumahon. Dahil marami naman sa mga kasama natin. Gustong lumaban, hindi lang alam kung paano. Ngayon na medyo nakalatag na kung paano gagawin. Mas madali nang sumampa yung mga gustong tumulong para malabanan yung disinformation. When fact-checking and fact verification is not the agenda of Pilipinas, ang aming obserbasyon po, napakahalaga siyang gawin. Hindi lang po doon sa pagpapalabas ng mga statements na kinokontra yung kasinungalingan, kung hindi yung diretsong pagsagot natin doon sa mga comments na nakikita natin, but we do it especially in neutral spaces. Kasi po, pag pinapakalat yung kasinungalingan, pero nandun sa haling ng kabila, wala nang point na gawin yun. Pero pag may nakikita po tayong kumakalat na gano'n, na nasa ABS-CBN, nasa GMA, nasa TV5, I think responsibilidad ng isang maayos na mamamayan na sagutin po ito. So napakahalaga nun. And gusto ko lang pasalamatan yung presence ng ating mga kaibigan sa movement against disinformation. Some of them are here with us today. And nakita ko din kanina na nag-umpisa, our friends from Facts First. So salamat po sa ginagawa ninyong trabaho on behalf of the fight against disinformation. Ayan, I was about to say, yung Facts First, nasimulan yon going into the campaign. Yung grupo po ni na Maria Ressa and many other groups. Maganda yung model na yun. Dahil parang kanya-kanyang grupo may kanya-kanyang assignment. Diba? Parang yung academe saka yung media. Sila yung nag-fact-checking. Merong mga volunteer na mga lawyers na sila yung nag-file ng mga cases against mga nagpo-proliferate ng fake news. Basta iba-ibang sektor, iba-iba yung mga assignment. Pero parang nagtatrabaho sa isang bubong. And I think, moving forward, ganun din yung iniisip ng Build Pilipinas na i-continue yung trabaho na gawa na before, pero mas palawakin pa yung initiative by inviting everyone na magkaroon talaga ng stake dito sa laban. Diba dun sa tanong kanina na paano palalakihin, pararamihin, idadagdag ko lang po diba, yung pangangailangan for new talking heads. Napakahalaga na merong mga bagong tagapagsalita, hindi na yung ating hanay, na not necessarily identified as fake, pero naninindigan with the same values as ours. Hindi kailangan ma-identify na kasama natin. Independente kung ano ang kulay. Napakahalaga, may bagong mukha, mga bagong pangalan na tatayo para sa kausan na ito. Baka better pa mag-BM Jason na hindi talaga, wala talagang kulay. Kasi paminsan, halimbawa ako, pag ako na, masaya yung mga kahanay natin, pero hindi naman nakikinig na, yung dapat na maaya natin. Ang gusto ko sabihin, siguro, pinapalakas yung grupo, pero yung gusto natin mangyaring mapalawak, hindi lumalawa kasi mukha ko pa lang,
o boses ko pa lang, tumitiklop na yung iba. So, baka mas mabuti na makahanap tayo nung mas independent-minded na mga talking heads na kahit hindi natin kahanay, pwede silang pakinggan dahil tama yung sinasabi nila. Susukan ko na yung sinabi ni Ma'am Lenny. Sa darating po na panahon ng Build Pilipinas, hindi na po siya ma-identify as fake. Ang ating primary audience is fake because we will get our influencers from our side. Pero sa pagdating po ng panahon, maganda po na makikilala ang Build Pilipinas sa independente. Kasi di ba, pag may kulay ka na, yung kabila, hindi na makikinig sa'yo. Kaya nga, in the future, even Build influencers will not introduce themselves as a member of Build Pilipinas. So labas po nun, brand agnostic, walang kulay. Pero yung totoong tatak sa likod, yung komunidad niya is Build Pilipinas. Kaya nga, may mga nagtatanong sa akin, ma'am, ano ba, are you political? Yes, we are political, but we are non-partisan. Pero malinaw na malinaw kung ano yung mga values na aming tinatayuan. Ang aming inspirasyon si Ma'am Lenny. Pero hindi siya pwedeng makulayan. Kasi pagdating ng panahon, yung mga influencers who will be part of this network, they will appeal to a broader audience. Hindi po pwedeng tayo-tayo na nag-uusap. Sa tingin ko, Jason, importante na iintindihan natin yun bilang isang pamilya. Para hindi natin walang samaan ng loob. Walang samaan ng loob na nag-reach out tayo sa hindi natin kasama. Kasi yun talaga yung pinakakailangan natin para sa bansa natin. Na hindi gusto sabihin na nag-reach out tayo sa labas, masama yun. Kasi tayo, we remain to be one big family. Dahil nagkakaintindihan tayo sa gusto natin mangyari. Pero marami tayo mga kababayan na siguro napapaniwala sa maling akala na kailangan mag-reach out tayo sa kanila. Para, sa tingin ko kasi pare-pareho naman yung gusto natin para sa bayan natin. Sunod na tanong, how do we head on with the other camp who has much more resources than us? Siguro din, Jason, ikwento mo lang yung na-discuss na natin before, na ano ba yung mga considering na sobrang liit natin. Paano ba tayo? Eto na-discuss mo na kanina. Kung naalala niyo po yung discussion ni Jason kanina, yung akala lang natin, ang taong interesado sa mga political issues, pero yung datos pinapakita hindi. So, siguro doon yung opening na paano natin sila tatapatan na mas maliit tayo. Kahit mas konti tayo at hindi bayad, tapos maliit din ang pondo, napakahalaga na yung mga influencers natin found themselves in this network as part of this network na magpalaki ng ating audience. Alam niyo po ba na ngayon, when we look at the social media landscape, there are two important in a way, imperatives. Kung tatanungin yung isang digital creator, ano po yung sukat ng galing niya? Dalawa, yung kaya mo mag-create ng content na nagpa-viral. Yung consistently, 1 out of 10 pieces of content that you create without having a built-in audience. Kasi si Ma'am, pag nagpo-post, nagpa-viral talaga yun. Pag si Lisa, magpo-post, sa hanay natin magpa-viral yun. Pero kung sabihin natin, bagong influencer creator ka lang, 5,000 followers, 2,000 followers, but you're able to create content consistently that generates 100,000 views. That is skill. Yan po ang ating pangtapat dun sa bayad na operation. Diyan tayo lalamang na marami tayong influencers when the time comes, in the time to come, na kayang gumawa ng content na nanonood dumadami tuloy-tuloy. Pangalawa, yung pag-create ng content na nagpa-viral is connected to but separate from building an audience. Kasi madami po mga digital creators, pa isa-isang content nag-1 million views. Pero kung titignan mo yung account, 5,000 na yung followers. Hindi po maganda yun. Those are two connected but separate skill sets. Doon po sa mga workshops later on ng Build Pilipinas, we will share some of our ideas on how to do this. Uulitin ko lang po para sa mga influencers and aspiring influencers, dalawa lang ang sukat ng galing today. Ang una is paggawa ng content that consistently goes viral despite having a small following. And then consistently being able to add followers to your account. Mahabang kwentuhan ito, ma'am, ng discussion. Ayan, pero siguro,
sinabi ni BM Jason, hindi po ito yung katapusan ng, parang ito launch lang. After nito, yung mga interesado, magkakaroon tayo ng mga workshops, care of Build Pilipinas. Pero balikan ko lang siguro yung slides kanina. Kung naalala nyo, yung comparison ng BBM pages, Sara Duterte pages, saka tayo, mas marami yung atin. Ano, mas marami, 900 plus yung 2,000 na posts, parang from 900 plus pages, sila from 400 ba? Mas marami tayo. Pero sa atin kasi, I don't think masama ito. Kasi sa atin organic, wala naman tayong binabayaran. Diba? Wala tayong binabayaran. Organic sa atin. Pero ang parang sinasabi lang ngayon, ang daming opportunities natin. Kasi ang dami sa atin na nandyan. Pero kailangan na siguro tayong matuto. Paano ba mas maraming magbabasa ng posts natin? Hindi ito, yung sinasabi ko ni BM Jason na kailangan magpadami ng followers, kailangan magpa-viral ng mga posts. Bakit siya importante? Hindi naman para sumikat tayo. Pero importante yun para ma-reach natin yung mga hindi pa natin na-reach ngayon. Kasi pag nag-post tayo na mag-post, kahit pa hindi political yung ating post, pag nag-post na tayo ng political, yung audience natin mas malaki na. Gets nyo? Mas malaki na yung audience. So, ngayon na wala ka namang masyadong, syempre may mga political issues na ngayon, pero parang sinasabi lang natin, nagtutulungan kayo how to build your pages para sa mga mahalagang bagay na mahalaga para sa bansa natin. May mga magbabasa ng mga mensahe. Yun siguro. Thank you, ma'am. How will AI affect our approach against disinformation? Mahabang usapin, pero ay sana maging bahagi siya ng trainings. Sana maging bahagi siya ng trainings para nagagamit siya sa tama. Kasi yung pinaka-worry natin, pag nagamit siya sa mali, o baka hindi din natin na-take advantage yung benefits ng technology para sa ginagawa natin. Kasi ito kung ginagawa natin, hindi natin gagayahin yung ginagawa nila na nagpapakalat ng hindi tamang impormasyon. Hindi natin yung gagawin. Ang gagawin lang natin, na sisiguraduhin natin na nagagamit natin yung social media para yung pagpakalat ng mga tamang impormasyon saka mga pag-influence ng mindset na mabalik sa atin yung values na nawala na sa atin. Magamit natin siya sa tama. So, itong AI, nakakatakot siya in the sense na ngayon pa lang, ang dami ng umaabuso sa paggamit sa kanya. So, I hope kasali ko sa workshop. Kasama po siya, magkakaroon po kami ng training on how to ramp up your production through AI. Kasi nakita po namin, ma'am, isa sa mga pinakamalaking effect niya is yung volume of content that you're able to produce. Kasi madami yung sasabi sa atin, ayaw mo marap sa camera. Because of AI, because of voice to speech, voice to video, meron na rin, merong text to video. Ito po yung mga technologies that allow us to amplify our volume. So kaya mo gumawa ng piece of content in a few minutes using AI. So isasama po natin ito, ma'am. Itong dadating na eleksyon sa Amerika will be the first to test case ng effect ng AI on an electorate. Nakakatakot po siya. And expect po natin na sa darating na eleksyon sa Pilipinas sa 2025, ganito din ang mangyayari sa atin. Sunod na tanong, how can CSOs be part of the distribution network of Build Pilipinas? Siguro ba kung sasagot ito? You can be part of us through Build Up. Build Up. Ito yung unit namin na nag-engage with existing organizations on how you can ramp up your own social media output and reach. So, mag-connect lang po kayo sa amin doon sa volunteer, how to volunteer. As long as you put in the message there, we will get back to you. And we are excited to work with existing organizations kung paano kayo magiging parte ng network ng Build Pilipinas. So, salamat sa tanong na to. Ano na siguro, idagdag ko lang siguro, kasi marami, parang araw-araw, iba-ibang grupo yung kausap namin.
parang parating, ang mensahe kong parating sinasabi sa kanila. Kasi karamihan sa sinasabi, ano nang gagawin natin? Parang yung tinitingnan yung kabuuan ng mga problema natin. So parang sinasabi ko na karamihan sa inyo, CSOs na nire-represent yung particular na mga sektor. Mag-uumpisa muna tayo sa sektor na nire-represent natin. Huwag muna natin problemahin yung buong bansa. Kasi paminsan, pag pinoproblema natin yung buong bansa, ang hindi natin naaasikaso, yung sarili natin makuran. So, para sa akin, yung mensahe siguro sa mga grupo, yun muna yung target natin. Halimbawa, isa kaming sektor. Sabihin natin, yung mga bikers for learning. Halimbawa, yung sektor namin, yung mga bikers din, all over the Philippines. So, kung gusto mong sumala sa build-up, pwede ang concentration ng mga content ninyo para muna sa sektor ninyo. Diba? Ano yung mga pwede nyong i-create ng mga content na ang magiging interesado yung sektor ninyo? Para yung sektor ninyo, nata-target nyo na as many of them na nare-reach nyo. Kesa, ang iniisip natin, iba-iba na medyo nasasabog na yung isip natin. Di ba? So, kung biker ako, yung grupo namin, Bikers for Learning, yun na muna. Mag-concentrate tayo, magkaroon tayo ng inventaryo, halimbawa, ng iba't-ibang mga bikers groups all over the Philippines. At paano ba tayo makakakuha ng mga membro sa kanila na pwede mag-start din ng mga build-up groups na pwede kasama natin. So, parang mas directed yung pagplano. Sa kanya-kanya lang natin na makurang. Ma'am, dudugtungan ko na yung sagot ninyo. And so you think that Pilipinas can mobilize the youth, especially since this movement is data-driven? Maraming opportunities ngayon. Yung number one, katatapos lang ng SK elections, may bagong set na mga SK officials. Karamihan, nandito yung SK Paranaque, di ba? Halimbawa, I'm sure you will agree with me, yung mga bagong assume ng office, naghahanap ng mga advocacies. Ang nakikita ko, pinakamalaki pwede talagang i-advocate ngayon disinformation sa mental health. Diba? So ang daming pwedeng gawin aside from yung mga SK officials, yung mga student organizations. Siguro 3 na student council president na nabisita ko yung paaralan nila, yung nagsasabi na gusto nilang i-advocate yung fight against disinformation. So, pwede doon tayo mag-touch base sa kanila. Nag-volunteer nga sila to organize all the other, to coordinate with all the other student council, student government head sa iba't ibang mga paaralan. So, ano yun, yung isa doon sa Mindanao. Gusto talaga nilang tutukan yung disinformation. Student council ito. So, ang daming opportunities for the left. Ma'am, bibigyan ko na lang po kayo ng number na every time may makaharap kayong gano'n, ibibigay niyo yung number, tapos kami na yung mag-get in touch dun sa grupo o sa individual na nagpahayag ng gano'ng intention. Yung tanong, may I know po kung may training Build Pilipinas for aspiring influencers and content creators? Yes! Mag-sign up lang po, mag-register dun sa mga QR codes kasi doon donate and volunteer. Dun sa volunteer, mag-sign up lang po kayo doon, we will get back to you and we will announce this training soon. How can we fight disinformation if most of our countrymen are not well educated and cannot distinguish between what is factual and fake? From Floyd of the Martial Law Chronicles Project. Mahaba din na sagot, pero siguro yung number 1, maging bukas lang tayo. Maging bukas, no judgments. Kasi paminsan, meron din tayo mga kasamahan na parang very quick to judge. Na kaya siya nadala dahil sa ganito. Parang kong ina-emphasize lagi yung empathy, yung pag-iintindi ng pinanggagalingan ng iba, para hindi natin kaagad binibigyan ng yung judgment yung mga tao. Kasi I think pag nagbigay tayo ng judgment, tayo mismo nagsasara. Diba? Kaya sa akin, bukas lang tayo, kahit pa iba yung kulay nila yung nakaraang eleksyon. Alam ko na emotions were high after the election, pero dapat ngayon hindi na yun sukatan. Yung sabi mo kanina, may naniligaw sa anak, ang tanong, sino ba binutohan?
Ang dami kong kilala gano'n. Ang dami kong kaibigan na gano'n, na ayoko naniligaw sa anak ko kasi nung nakaraang election, ganito siya. Baka alisin muna natin yung mayor kasi hindi siya nakakatulong sa laban natin. Ina-advocate namin yung ganung cause, no? Reducing polarization. Pero yung BFF ko po, yung bagong jowa, yung una kong tanong, sino binoto niya? Saka din pala. Pero I'm continuously mindful about it. Kailangan na talagang alalahanin. Huling dalawang tanong. Alam mo niyo po, nakatanggap kami ng more than 100 questions from all of you. Salamat sa mga tanong niyo. We will take note of them. We will continue to engage. Palakpakan po natin yung mga nagtanong. Ito, second to the last question. Is it possible for us to widen the rift between the Marcos camp and the Duterte camp with social media? What can we do to achieve that purpose? From Oscar A. Lenny Malolos. Parang ang daming dapat sabihin, ang daming pwedeng sabihin na dapat hindi sinasabi. Paano ko ba sisimplin yun? Hindi ko alam kung nabasa niyo na yung libro na The Art of War. Nabasa niyo ba yun? Yes. Di ba meron doon isang recommendation na pag may nagko-comment ng mistake, pag yung kaaway mo, nagko-comment ng mistake, huwag ka na muna mag-interrupt. Chill ka na muna. So, mahirap sabihin with this big audience. Pero siguro ang asikasuhin muna natin, huwag na muna natin silang asikasuhin. Asikasuhin muna natin yung sarili natin. Ano yung pwede natin ngayon gawin? Para makatulong na isulong yung ating pinaglaban ng election. Huling tanong ba? If showbiz is the leading conversation driver for Filipinos online, it is. What are ways to actively engage celebrities and fandoms in social-political issues? Baka ikaw yung makakasagot. Si BMJ siya makakasagot kasi actually diniscuss nyo na to sa amin before. Pero siguro, marami namang paraan. It can be, actually, to a certain extent, nagawa natin to during the campaign. Diba? Kung naalala nyo, ang daming mga celebrities na sumuporta sa atin. And yung support sa atin, hindi lang na nag-a-appear sila sa rallies, pero yung pati yung mga pinupost nila sa social media pages nila, malaking bagay yun. Napakalaking bagay. Pero beyond that, marami pang ibang paraan. And pag sinabi natin na napakataas ng interest sa showbiz, siguro as far as we are concerned sa gagawin natin ngayon, hindi lang natin tinitingnan na showbiz as artistas. Pero ang daming mga interest groups na pwede natin pasukan na siguro hindi siya kasing popular ng mga showbiz stars. Pero put it all together, napakalaking bagay. Yung sinasabi ko kanina, na kung ako pet lover, ang sarili kong bakuran, yung mga pet lovers din. So sila din yung aking target. Kung ako plantita, ang target ko yun din. Parang hindi siguro siya kasing laki ng showbiz. Pero pag pinagsama-sama mo lahat, malaking bagay. Pero yung sa showbiz, babalik ko sa iyo. Hindi na rin kailangan sila engage directly. Pero alam niyo po, yung isang ginawa namin ng panahon ng election, sin-identify namin lahat ng mga influencers at celebrities na merong political and social causes. So kung yung isang artista, yung kausa niya, sabihin natin teenage pregnancy, then let's engage that celebrity for that particular cause. Mahalaga po na we do our research dun sa mga taong gusto natin kausap o kausapin. So alam natin kung ano yung mga issues nila at saka yung mga pinahalagahan nila, doon natin sila pasukin. And it is one way of engaging them in conversation and shifting it to another conversation. Pero napakahalaga po na kilalanin natin yung ating gustong kausapin, tapos we speak to their issues and also to their aspirations. Ma'am, gusto ko po pasalamatan kayo on behalf of our audience today. Maraming salamat sa inspirasyon ng ating movement and salamat po for being here today. Bigyan mo lang ako pagkakataon, Jason, pasalamatan din yung Build Pilipinas. Pinangungunahan ni Mr. Dan Songko. Dan, nandito po si Dan. Papasalamat din po tayo sa Makati volunteer groups
na Makati Villages Council na sila po yung ating, hindi lang yung ating host, pero sila yung nag-asikaso ng event natin ngayong hapon. Nandito si Al at nandito si Joy. Nasaan na si Joy? Nandito po si Al at si Joy. Ayan, nandito si Joy sa loob. Joy, kaway lang Joy. Maraming salamat for taking care of, for spearheading this with Build Pilipinas. So sa inyo pong lahat, all the other Build Pilipinas family, maraming salamat sa inyo. Sa inyo pong lahat na pumunta dito, maraming salamat. Thank you, ma'am. Meron pa po tayong picture taking. Labanan po natin yung disinformation kasi number 1 po siyang kalaban natin ngayon. Labanan po natin yung lahat na paglilin lang sa mga tao